Roblox ban sa Pilipinas, narinig mo na ba to? Pero ito ang mas importante, kumikita ka ba sa Roblox? Kasi kung oo, isang ban lang, pwedeng mawala lahat ng income mo. At ang pinakadelegado, hindi mo control to. Hindi mo hawak ang Roblox at hindi mo hawak ang platform na pinanggagalingan ng kita mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ngayon, linawin natin, hindi ito tungkol sa ban na agad ng Roblox sa Pilipinas, kundi sa possibility na baka pwede itong mangyari. Sa balita ngayon, pinag-aaralan ng gobyerno na i-block ang Roblox sa Pilipinas. Kung hindi nito maayos ang ilang issues, may deadline pa silang binigay. Dati 30 days, ngayon mas pinaiksi pa. At kapag hindi na naayos yon, pwedeng ipablock ito sa mga telco sa buong bansa. At kapag nangyari yon, hindi lang ito issue ng laro, issue ito ng kita. Unang tanong, may kumikita ba talaga sa Roblox? Oo, meron. Hindi lang iilan. May mga Pilipino ngayon na kumikita talaga dito. Sa iba, extra income lang. Pero sa iba, ito na ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Paano ba sila kumikita? Una, gumagawa ng sariling games. Kumikita sa in-game purchases at game passes. Pangalawa, nagbebenta ng items, damit, accessories, digital assets. Pangatlo, nagpapa-freelance sa loob ng platform. Scripting, building, design. Yung iba, maliit lang sa simula, pero habang tumatagal, lumalaki. At dito pumapasok yung trap. Dahil habang lumalaki ang kita mo, mas nagiging kampante ka. Parang stable, parang tuloy-tuloy, parang pwede mo na siyang asahan buwan-buwan. At sa puntong yon, hindi mo napapansin na nakaasa ka sa isang platform. At dito na nagiging delikado. Dahil habang kumikita ka, mukhang stable, mukhang tuloy-tuloy. Pero ang totoo, nakaasa ka lang sa isang platform. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Kapag ang income mo galing sa isang platform, hindi mo hawak ang rules. Hindi mo hawak ang access. Hindi mo hawak ang future. At sisimula, hindi mo yan ramdam. Kumikita ka pumapasok ang pera. Mukhang okay, mukhang stable. Pero ang totoo, nakaasa ka lang sa system na hindi mo kontrolado. Isang desisyon lang, policy change, restriction o ban. Pwedeng mawala lahat. Hindi gradual, hindi pa unti-unti, biglaan. Isang araw, kumita ka, kinabukasan, wala ka ng access. At ang mas masakit, hindi dahil mali ang ginawa mo, kundi dahil nagbago ang system. Pwedeng may bagong rules, pwedeng may bagong restrictions, pwedeng may desisyon na wala kang kontrol. At kahit gaano ka pakagaling, kahit gaano kalaking kinikita mo, hindi ka protected sa ganong risk. Kaya ang tanong, kung ang income mo nakadepende sa isang platform, gaano ka kasigurado na tuloy-tuloy yan? Tahimik lang, walang warning, walang signal, pero lumalaki ang risk. At pag nangyari, hindi gradual ang pagkawala, biglaan, overnight. Wala kang access, wala kang platform, wala kang income. Hindi Roblox ang problema. Ang problema, umaasa ka sa isang source ng income. Kahit Roblox, kahit freelancing platform, kahit social media, pareho lang ang risk. Sa simula, hindi mo yan napapansin. Kumikita ka, may pumapasok na pera, mukhang okay, mukhang stable. Pero ang stability na yan, nakabase lang sa isang system na hindi mo hawak. At habang tumatagal, mas lalo lang nagiging dependent. Dahil kumikita ka, hindi mo naiisip ang risk. Hanggang sa isang araw, may magbago. Isang desisyon, isang update, isang restriction. At doon mo marirealize, hindi pala stable ang income mo. Mukha kang stable, pero isang desisyon lang, pwede kang mapunta sa zero. At ang mas mahirap, hindi ka handa. Wala kang backup, wala kang ibang source, at doon nagsisimula ang panic. Pero may breaking update tayo. Sa latest na balita, naglabas na ng statement ang Roblox. Sinabi nila na makikipag-cooperate sila sa gobyerno ng Pilipinas para ayusin ang platform safety. Ibig sabihin, hindi nila ignore ang issue. Pero ito ang importante, may deadline pa rin.
At may posibilidad na maban pa rin kung hindi maayos ang concerns. Kaya kahit sinasabi nilang ayusin nila, hindi pa rin guaranteed na safe ang access at hindi rin guaranteed na safe ang income mo. Kaya dito pumapasok ang system. Hindi sapat na kumikita ka, kailangan may sistema ka. Kasi ang goal mo, hindi lang kumita, kundi maging stable ang kita mo kahit may magbago. Hindi isang lalagyan ng income, kundi maraming source. Hindi lang isang platform, kundi iba't ibang pinanggagalingan. Halimbawa, may income ka online sa freelancing, content, digital work. May liquid cash ka, accessible pera na pwede mong gamitin anytime. May long-term investments ka para sa growth at future, iba-ibang pinanggagalingan, iba-iba ang risk. At dahil iba-iba sila, hindi sabay-sabay nawawala. Kaya kahit may mawala, kahit may maban, kahit may magbago sa isang platform, hindi zero ang bagsak mo. At itong pinaka-importante, hindi mo kailangan maging perfect agad. Hindi mo kailangan sabay-sabay gawin lahat. Ang mahalaga, hindi ka nakaasa sa iisang source lang. Kasi doon nagsisimula ang tunay na stability. Hindi sa laki ng kita, kundi sa lakas ng system na sumusuporta sa'yo. Ganito kasimple isipin. Isang platform, high risk. Multiple sources, controlled risk. Kapag iisa lang pinanggagalingan ng income mo, iisa lang din ang pwedeng bumagsak. Pero kapag bumagsak yon, buong income mo ang apektado. Pero kapag marami kang source, kahit may mawala, may natitira. Di mo kailangan ng marami agad, pero kailangan mo ng direksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging busy, kundi sa pagiging protected. Pwede kang magsimula sa isa, tapos dagdagan mo over time. Unti-unti kang bumuo ng system. Hindi umaasa sa swerte, kundi sa structure. Kasi ang goal mo, hindi lang kumita ngayong buwan, kundi siguraduhin na kahit may magbago, tuloy pa rin ang daloy ng income mo. Hindi lang kita, kundi stability ng kita. Kasi ang totoo, hindi mo control ang platform, hindi mo control ang policies, hindi mo control kung kailan sila magbabago. At kadalasan, hindi ka rin nila binibigyan ng warning. Bigla na lang may nag-iiba. Bigla na lang may mawawala. Bigla na lang may hindi mo na ma-access. At doon mo marirealize, hindi pala para sa'yo yung system na pinanggagalingan ng kita mo. Pero ito ang importante, hindi mo man control ang platform, kaya mong kontrolin kung gaano kaka-expose sa risk. Kung nakaasa ka sa iisang source, mataas ang risk. Pero kung may system ka, mas nagiging stable ang income mo. Kaya ang tanong, hindi kung kumikita ka ba ngayon, kundi kung gaano ka katatag kapag may nagbago. Ikaw, isang platform lang bang source ng income mo o may system ka na? Comment mo sa baba, isa o system. At kung gusto mong matutunan pa kung paano gumawa ng system para hindi mawala ang income mo kahit anong mangyari, panoorin mo yung ibang strategies dito sa channel ko.